Anong gagawin? Ido-drawing? Iga-graph? Anong gagawin dito? Standard form? Lahat na lang? Sige. So, basically, ito madali lang to pag i-standard form eh. Mukha lang siyang magulo, pero yung ellipse madali lang siya i-solve. Mas madali ito kaysa parabola para sa akin. Anyways, yung ginagawa lang for this kind of given is pagkasamahin mo muna yung mga may variable x, then yung mga may variable y. So, meron tayong given na 25x squared plus 49y squared plus 100x minus 392y minus 341 equals 0. Yung mga may variable x such 25x squared, then yung plus 100x, pagkasamahin lang natin yan. Lagyan mo siya ng parenthesis para hindi ka malito. Siyempre tayo sa y squared. So, meron tayong 49y squared. Then, meron tayong minus 392y. Then, syempre, yung constant, nilipat natin yan sa right side. So, meron tayong negative 341. Pag nilipat natin siya sa right side, magiging positive 341. Nasundan? Nagets mo? Sagot ko, naintindihan. Naintindihan mo, hindi? Magkatanong muna ako naintindihan para makadiretso tayo. Yan. So, meron tayong given na ganito na. Syempre, kailangan kasi mas maganda to gawin kung naka-x squared lang yung sa loob ng parenthesis. So, kailangan mo siya i-factor out. So, ilalabas natin yung 25 sa 25x squared. So, pag nilabas natin yung 25 dito, anong matitira sa loob ng parenthesis? Maganda yung ganito lang, nagtatanong ako eh. So, ano yung matitira sa loob ng parenthesis mo? X squared lang? Yung buo? X squared plus 4x. That's correct. So, magkakaroon tayo ng 25x squared divide 25. Matitira doon sa x squared. Then, yung 100 divide 25 is 4. Then, copy natin yung x. Wait lang, wala na ako ng boses. lang. Mabusak ng boses. So, yun. So, meron tayong 25x squared divide 25, that is x squared. Then, 100x divide 25 is magiging 4x. Sundan natin yun, no? So, sige, gawin muna natin ganyan. Para hindi malito. So, proceed tayo sa y squared. So, ilalabas natin yung 49. Anong matitira sa loob ng parenthesis? So, ano yung matitira doon kapag dinivide mo? So, magkakaroon ka ng y squared. Tapos, I think divisible yan by 49. 8, tama. So, remember guys, masasabi mo siyang ellipse para sa hindi alam. Kung given yung general form, kapag naka-plus yung sa pagitan ng x squared mo tsaka y squared, ibig sabihin kapag parehas positive yung x squared tsaka y squared, and magkaiba sila ng coefficient, ellipse yan. So, magkakaroon tayo ng 49y squared over 49. Magiging y squared na lang yun. Then, negative 392y divide 49, magiging negative 8y. So, divide lang yun. Then, equals sa 341. So, ngayon galing dito sa x squared plus 4x, magko-completing the square tayo niyan. So, sa completing the squares, kung familiar, ginagawa is, magkakaroon tayo ng 25. Then, meron tayong x squared plus 4x. Then, mag-leave tayo ng blank.
Then, para sa y squared natin, ganun din. So, magkakaroon tayo ng 49. Then, copy lang natin yung y squared minus 8y plus yung blank. Sundan. Sundan mo? Nasusundan ba? Hindi. Kasi mag-completing the square ka dito eh. Uy, naintindihan mo yung ginawa ko? Yan. So, meron tayo sa right side naman na meron tayong 341. Then remember, kailangan maging similar or maging balance yung left side tsaka right side. So, ibig sabihin kung ano yung dinagdag mo sa left, magdadagdag ka rin sa right. Kung mag-minus ka, mag-minus ka rin. Magta-times, magdi-divide, magdi-divide. So, remember, meron tayo ditong blank. Tama? Pero may coefficient siya sa labas na 25. So, ibig sabihin, yung ilalagay mo ditong numbers is times mo pa dito sa 25. So, para hindi ka malito, copy mo yung coefficient na 25, then mag-multiply ka ng blank doon. Pwede ganyan. Then, dahil may isa pang blank, copy mo yung 49, then, maglagay ka ulit ng blank. Or, gusto mo, ito yung parenthesis mo, para hindi ka malito, then yung blank. Pero depende sa'yo. Then, babalik tayo dito guys, kasi kailangan siya i-completing the square. So, kailangan mo siya ng formula. Pero mentally, kaya to actually kasi maliit lang yung mga numbers. So, meron tayong b over 2. So, completing the square. Yung b natin sa x squared plus 4x, ano yung magiging b natin dito? May sagot na nga si yung isa. 4. So, meron tayong 4 sa b divided by 2. Anong ilalagay natin dito sa parenthesis? Magkakaroon ka ng 2. So, yung 2 squared magiging 4. That's correct. So, dahil naglagay tayo ng 4 dito, at sa x squared natin yung kinagawa, hindi maglalagay tayo ng 4 dito sa blank nun. And dito, maglalagay din tayo ng 4. Then, proceed tayo sa y. So, meron tayong b over 2 ulit. Then, lagay natin yung parenthesis squared. Then, equals yung blank. So, ano yung magiging b natin dito, guys? Sa y squared minus 8y. That is negative 8. That's correct. So, meron tayong negative 8 divided by 2. Anong ilalagay natin sa loob ng parenthesis? That is negative 4. That's correct. Then, yung negative 4 squared, anong kakalabasan? Magiging 16. So, naglagay tayo dito ng 16. So, maglalagay din tayo dito ng 16. At maglalagay din tayo dito ng 16. Susundan, Andre? Nagigets ba? Mabilis ba? So, ngayon meron tayo na ito guys, sa x. So, copy natin 25. Then, itong x squared plus 4x plus 4, this is perfect square trinomial. So, anong ilalagay natin sa parenthesis na katabi ng 25 natin? Ano yung magiging factored form na itong x squared plus 4x plus 4? X minus 2 ba? Ano magiging sagot natin? Actually, madali lang to eh. Kapag kung ano yung nakalagay dito guys, yung magiging partner nun. So remember, meron ditong 2 at galing yun sa x squared natin na variable. So copy mo lang yung x. Then kapag plus, positive, lagay mo yung plus. Then squared mo lang. So yun na siya guys. Then proceed tayo sa y. So meron tayong plus 49. Then eto naman, anong ilalagay natin dito? Anong magiging partner ng y? Y minus
4. Then, squared mo lang. Lagi may consider yung operation na nasa loob nito. So, ngayon, equate natin sa right side. So, meron tayong 341. So, copy natin. Then, yung 25 times 4, anong sagot? Kung meron kang 25 times 4, magiging 100. That's correct. Then, yung 49 times 16, anong kakalabasan? Saan yung 49 times 16? So, pwede natin i-multiply na. Ewan. So, meron tayong 49 times 16. So, magiging 4, 54, 29, 9, 4, then 4, 8, carry 1, 7. Magiging 784. So, plus 784. Sundan, nag-multiply lang tayo dun, na. Then, ngayon, meron tayo ditong 25. Then, x plus 2 na naka-squared. Plus 49 times y minus 4 squared equals, eto naman guys, kailangan lang natin i-plus. So, kung meron kang 341 plus 100 plus 784, ano kayo may sagot? So, sabi, 1,185. So, check natin, na. So, meron tayong 341, 100, tapos 784. So, add lang. So, 1 plus 0 plus 4, that is 5. 12, carry 1, 12. So, 1, 2, 2, 5 dapat. So, magkakaroon tayo ng 1,225. Sundan. Ay, gets ba? Nakakuha mo? Nasusundan mo, ano? So, ngayon, di ba, ang standard form ng ellipsis naka-equate sa 1 dapat. So, ngayon, kailangan natin to i-divide by what number? Saan natin siya i-divide? Sa 1,225. Kasi kailangan nga, yung right side natin is naka-equate sa 1. So, lahat ng terms sa left and right, i-divide natin by 1,225. Then, ngayon, kailangan mo lang ito i-simplify. So, kung meron kang 25, divide 1,225. Kakopy lang natin yung x plus 2 natin. Kasi divisible naman to sa 25, di ba? So, ano yung 1,225 divide 25? Dito guys, may mga bits tayo niyan. Mga synthetic. So, according to you, this is 49. So, lagay lang natin as 49. I-divide lang yun, na. Kaya naman siguro mag-divide. Then, plus, ito naman guys, copy lang natin yung y minus 4 na naka-squared. Then, ito naman magiging 25 na. So, lagay natin 25. Tama? Then, equals sa 1. So, ito na yung standard form mo. And kung gusto mo kunin yung center nito, ano magiging center natin? Anong magiging center? That is, lagi na una yung katabi ng x, no? Opposite sign mo lang siya. So, kung plus 2 siya dito, magiging minus 2 siya. Then, kung minus 4, magiging plus 4. So, ito yung center. And kung gusto mo kunin yung mga A, B, and C niya, so basically, madali lang kunin. Remember guys, sa ellipse, meron tayong rules na yung A natin is always greater than B. Ibig sabihin, ito yung magbe-base kung saan elongated yung graph mo. So, kung hindi mo pa alam kung paano yung ginagawa,
So, for example, meron tayong x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Kapag under yung a mo ng x squared mo, dapat yung graph mo is something na elongated siya sa x-axis. Kapag under siya ng x. Kung meron ka namang x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. So, kung under naman yung a mo ng y, eto naman guys, is elongated siya vertically. Ganun siya ginagawa. So, remember, kung meron tayong x plus 2 na naka-squared over 49, then eto naman y minus 4 squared over 25, mas malaki yung 49 natin kay 25. So, ibig sabihin, yung magiging a natin doon, or yung a squared natin, is 49. Then yung b squared is magiging 25. And mapapansin din natin na yung 49 is under ng x. So, ganito yung tsura ng graph mo dapat. So, square root lang siya both sides. So, basically, makakuha tayo ng a which is plus minus 7. Then, yung b natin, that is plus minus 5. And to get the c para dito, magkakaroon ka lang ng c squared equals a squared minus b squared. Para siyang Pythagorean theorem, pero naka-minus. Pero yung sa hyperbola guys, naka-plus yun eh. So, magkakaroon ka dito ng c squared equals yung a squared natin na 49 minus 25. So, magkakaroon tayo ng c squared equals 24. And i-square root lang natin yun both side. Magkakaroon tayo ng what? Simplify mo yung square root of 24, di ba? Magiging square root of 24 siya. Or pwede siya maging 2 square root of 6. Hindi. Pwede ka mag-decimal kung trip mo. Or pwede rin naman mag-fraction. Pero mas maganda naka-decimal eh. Lalo pag mag-graph. So sabi mo, approximate natin siya sa 4.8. So ito yung kailangan natin. Para sa graphing. Ngayon, pwede mo na siya i-graph. Hindi, mahirapan ka sa graphing yun eh. Pero kung i-graph natin siya guys, dapat naka-decimal no? Para hindi ka malito. Sa pag-graph natin siya, negative 2, 4, sa taas lagyan natin dito. So, pagdating sa graphing, una mong ilalagay yung sender, which is negative 2, 4. Diyan ka pa ya. So, meron tayong negative 2 units sa left, then 4 units upward. Saan pupunta dito yung sender mo? Ito yung sender. Then, para sa vertices, guys, sasabi natin kapag yung a natin or yung malaking numbers denominators under ng x, siya yung a, dito ka maglalagay ng points sa left tsaka sa right. Doon ka magbibilang. So, galing sa sender, 7 units to the right and left. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung magiging vertex 1 mo. Then, para naman sa kabila, 7 units din. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantay mo lang doon. So, I think andito yung parte. This is vertex 2. Para naman sa co-vertices, yung binatin yun na 5, galing sa center, 5 units up, 5 units down. So, 1, 2, 3, 4, 5. Andito yun. Let's say CB1. Then, 5 units down naman sa baba. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito siya. CB2. Nagbuka siyang circle, no? Pero, hindi kasi pantay yung units. Pero, magiging ellipse dapat siya, guys. Anyways,
Pag kinonect natin yung mga vertices, ganito dapat itsura niya. Siyempre, kung mag-graph ka, dapat pantay yung mga units. Pero something like that yung magiging graph niya. Then, pagdating naman sa C, yung foci, lagi yun aligned sa vertex. So, dito mo bibilangin yun. So, kung meron tayong 2 square root of 6 para sa C, which is 4.8. So, galing sa center, bilang ka rin 4.8. So, ito yung 1, 2, 3, 4.8. Hindi ka tatlapit sa 5. So, I think nandito yung F1 natin. Then, ganun din sa kabila. So, 1, 2, 3, 4. Ito yung 5. Hindi ka tatagos doon. Malapit lang sa 5 na units, no? Galing sa center. Okay, thank you po, Ma'am Susan, Riva, and Royex. So, ganun siya ginagawa. Gets mo? Siyempre, hindi ba ito tapos dito? Kasi kailangan mo kunin yung mga points na ito, di ba? Minsan pinapahanap, ano yung ordered pair ng vertex? Anong ordered pair ng co-vertices? Anong ordered pair ng center? Ng foci? Yan, ayun sasabi ko sa'yo, di ba? Kailangan mo ilagay yon. Pero kung countable naman siya actually, pwede mo naman bilangin yun galing sa vertex, sa origin. Tulad na ito. Pero may formula siya actually for that. Pero countable naman, di ba? Like, kunyari, ito, yung vertex 1 mo. Kung bibilangin mo siya, nandito parte, countable naman siya. So, pang ilan ba yun? So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 4 units up. So, magkakaroon ka ng 5, tsaka 4. Pwede mo siyang bilangin. Pero kung gagamitan mo siya ng formula, ay thank you, Nami, sa heart me. Then yung vertex 2 mo, pwede mo ring bilangin. Ay thank you, Ma'am Susan. So meron tayo galing dito, guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then 4 units yon taas. So magkakaroon ka ng negative 9, tsaka 4. Remember, yung mga numbers sa left side is negative. Then, sa right side, positive, no? Pero ang gusto mo siya i-calculate, kailangan mo gamitan ng center, tsaka yung A natin. So, for example, dito tayo sa negative 2. Tapos, di ba, yung ano natin is 7 units papuntang left. So, negative 2 plus negative 7, magiging negative 9. Kaya tayo meron negative 9 doon. Then, pagdating naman dito sa sa Y, meron kang 4 plus yung ano ba tawag dito? Paano ba to explain? May formula kasi ito kaya hindi ko siya gamay pero if maliliit lang naman yung value, pwede mo siyang bilangin Wait lang. Naintindihan mo pinagagawa ko. Kumbaga, ang idadagdag lang dito guys is negative 2 plus 7, that is magiging 5. Sa value yun ng x, sa vertex mo. Then, pagdating naman sa left side, so negative 2 plus negative 7 ka naman, kaya siya naging negative 9. Siyempre, itong y, kakopy mo lang, kasi hindi naman yung gagalaw Pag dun tayo sa may part na to, sa vertices. Then, pagdating naman sa minor axis, ang hindi gagalaw dito yung x. So, ibig sabihin, as is lang yung x value natin sa center which is negative 2. Ang gagalaw yung y. So, meron kang 4 plus yung 5 natin. 4 plus 5 is magiging 9. So, ibig sabihin, yung co-vertex 1 natin is as is yung negative 2. Then, magkakaroon tayo ng 9 units upwards. So, kung ibibilangin mo siya, ganun pa rin. So, binilang mo to. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Which is tama yun dito. And para makuha mo naman yung co-vertex 2 mo, so as is yung x, yung gagalaw yung y.
So, kung meron tayo ditong 4 minus negative minus 5. So, 4 minus 5 magiging negative 1. So, kung titignan mo yung cover text mo, nandito siya nakalagay. So, 2 units sa left, then 1 unit sa baba. So, negative 2, negative 1 siya. So, ganun siya ginagawa actually. Then, proceed ka sa foci. So, meron kang F1. Tandaan mo guys, yung foci is align nyo sa may major axis. Ibig sabihin, kung horizontal, yung major axis mo, hindi gagalaw yung y. Yung K. Ibig sabihin, hindi gagalaw yung K. Di ba HK ito? Ang gagalaw, itong negative 2. Katulad ng ginawa natin dito sa vertices, ang gumalaw lang dun yung itong part na H. Hindi ko alam kung naintindihan, pero ganun siya ginagawa. So, kung meron tayong negative 2 plus 4.8, so lagyan natin ng plus minus. Mata natin. So, negative 2 plus 4.8 magiging, ano yun? Diba 6? Ay, hindi. Anong magiging sagot guys sa negative 2 plus 4.8 sa magiging 2.8, diba? So, magiging 2.8. Tapos, copy lang natin yung 4. Ito yun guys eh. So, bilangin mo siya 1, 2, hindi pa siya umabot ng 3. Andito yung F1 natin. Then, proceed tayo sa F sub 2. So, meron tayong negative 2. Then, minus yung 4.8 magiging negative 6.8. Then, copy mo lang yung 4. Pag binilang mo siya, galing dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 7. At dahil 6.8 lang siya, hindi siya tatama sa 7. Gets mo? Ganun yung ginagawa yung ellipse. Nagets nyo? Hindi. Mahirap ba? Saan nalito? Dali. Para maklarify natin.